Kapag po ba may nag-resign na Teacher 3, si principal na po ba bahala kung kanino niya ibibigay yung Teacher 3 position sa mga Teacher 1? Nako, baka ito po yung naging experience ng ating sender. Pero kung ako po yung inyong tatanungin, ay hindi naman po yun automatic, no? Si principal ay hindi po walang power na automatically ay magdesisyon kung sino sa mga Teacher 1 o kaya ay sa mga Teacher 2 ang bibigyan niya ng posisyon na nabakante ni Teacher 3 na nag-resign. Mayroon po tayong proseso dyan. No, mayroon pong mga DepEd orders na tumutukoy po doon sa process ng pag-hire ng mga empleyado in higher positions na kapag mayroon pong available na item. No? So, hindi po dapat automatic, no? Kasi mayroon po tayong proseso na sinusunod. Yung hindi ko lang po matukoy yung specific na DepEd order po para dyan, pero I am sure na mayroon talagang DepEd order po na dapat sundin, no? Especially sa case na ito. Meron din po ako nabasa na isa din pong galing po ito sa sa civil service, no? Meron pong tinatawag na parang isang circular na kung saan ay nire-require na magkaroon ng tamang proseso sa hiring. No, of course, kabilang po diyan yung pag-post ng vacancy, no, and then pag-invite ng mga applicants. Then dapat nandiyan din po yung magiging pag-rank sa kanila, no. So meron pong hiring process ang gobyerno. Si principal po ay hindi naman ganun ka makapangyarihan na automatically makakapag-desisyon kung sino sa kanyang mga paborito ang kanyang pipiliin at mabibigyan ng isang posisyon na nabakante. No, so, dapat po ay nasusunod yung tamang proseso sa hiring, and yun po yung kung ito po ay hindi sinusunod ng principal o kaya ay ng inyo pong opisina, baka makakaharap sa reklamo kung mayroon pong magre-reklamo dyan. Pwede po yung ireklamo sa Civil Service Commission if ever hindi po sinunod, no, yung proseso ng pag-hire ng isa pong empleyado.